Magandang araw mga bata. Ako ang inyong guidance counselor, Ma'am Jamie Claudine A. Tobiera. Resilience o matatag. Kayo ba ay matatag? Paano ba maging matatag? Ang pagiging matatag ay ang pagbangon kahit ikaw ay nadapa. Pagkatayo kahit ikaw ay nahulog. Ang paggiti kahit ikaw ay nasaktan. Ang pagsubok muli kahit ikaw ay bumagsak. Never give up kahit napakahirap na ng pangyayari. Mapaatleta man, artista, doktor, nurse, ating mga guro, o kahit sino pang taong may nakamit sa buhay ay nakapagbuo ng resilience o ang pagka-matatag. Dahil hindi sila ang mga ito kung sila ay sumuko agad-agad. Kailangan nating lahat ang maging matatag. Pero, paano ba natin ito gagawin? Pero bago natin pag-usapan ang mga pwede nating gawin para tayo ay maging matatag o resilient, pakinggan at panoorin muna natin ang storya ni Betty o ang Bounce Back Betty by Catherine Whiteside. Hello, I'm Jaden. I'm going to tell a story about Bounce Back Betty by Cindy Whiteside. Little Betty, with a head full of curls and cheeks full of tears, was feeling horribly sad. She had not won the race at school today and thought she'd done terribly bad. Her mama, determined to help her see how truly special she is, pointed out, "We all have our niche, Betty. The key is to learn what it is." "What's a niche, Mama?" frowned Betty. "I'm not sure I have one of those." "It's a niche," chuckled Mama with a laughing grin, kissing Betty's sweet freckled nose. "A niche is a place you feel comfortable, or it can be something you do really well." Betty beamed like when people say, "You have a green thumb, Mama. I always love how your roses smell." "That's exactly right," smiled Mama, tucking a lily behind Betty's ear. "I've learned and practiced what I need to know to get better at gardening every year. I thought I was a really good runner," sighed Betty, a tear welling up in her eye, "but I came last place in the race today, even though I gave it my best try." "We each have our own way to shine. Not everyone is fast, Betty. Sloths and turtles are not very fast, but there are ways that they are not left behind." "Eyebrows race," Betty replied. "If there was a race, they'd lose." "Mama, I don't understand. In fact, I think they just must be the slowest creatures to crawl up on land." Mama smiles in a rainforest full of amazing creatures.
the sloths live up in the trees. If the contest was how long they hung from branches with the sharp claws, they'd win with ease. Sloths can also swim quite well. If there is water below, they can drop right in using their long arms. They can paddle about, always wearing a great big grin. Now for the sea turtles, continued Mama. The babies hatch on the beach. They must be brave and courageous to scoot to the ocean. That's just out of reach. The broken eggshells they leave behind help plants on the beach to grow. You see, we all have a valuable gifts to offer Betty, regardless of whatever we're fast or slow. Once in the ocean, turtles can glide gracefully, migrating thousands of miles in the sea. Wow! Explained Betty. That is amazing. They can swim much faster than me. Those are just two examples, Betty, of all the wonderful things Earth's creatures can do. The key is to discover your amazing strengths, the ones unique to you. I think I figured it out, beamed Betty with a twinkle in her eyes. It's okay if I'm not the fastest runner. There are other things I can try. I can attempt new things and remind myself it's okay if it doesn't work out. Mistakes are proof that I'm learning, and that's what life is about. All of this talk about swimming got me thinking I can try out for the team. But if I don't make it, I'll bounce right back and chase another dream. Mama smiled with pride, was relieved little Betty had learned a great lesson that day. Giving it your all and not giving up is being a winner in every way. Ayan, sa storya ni Betty, siya ay natalo sa kanyang pagtakbo. Si Betty ay hindi nanalo. Siya ay sobrang lungkot. Hindi niya alam kung bakit siya natalo kahit ibinigay niya na lahat ng kaya niyang gawin. Siya pa rin ay natalo. Tinuruan siya ng kanyang magulang, ng kanyang mama, na okay lang yon dahil marami pa siyang pwedeng gawin, marami pa siyang pwedeng matutunan. Kaya tignan natin ang mga pwede nating gawin para maging katulad tayo ni Betty, maging isang batang matatag. Ito ang mga simpleng pwede nating gawin para tayo ay maging matatag. Una, try, fail, learn, try harder. O subukan, nabigo, matuto, subukan mo pa.
Kunwari ay gusto mong matutong magbisikleta. Kinuha mo ang bisikleta ng iyong kapatid. Ikaw ay sumakay at pumidal. Yan ang tinatawag na sinubukan. Sinubukan mong magbisikleta. Nakadalawa kang pedal sa inyong bisikleta, ikaw ay natumba. Ayan, ikaw ay nabigo, pero susubukan at susubukan mong ulit. Ikaw ay sasakay sa iyong bisikleta, susubukan ulit magpedal, matumba man muli, babangon, susubukang tumayo, at matututo. Matumba man muli, pero ikaw ay tatayo at matututo. Yan ang subukan, mabigo, paulit-ulit, pero ikaw ay matututo. Pangalawa, matumba at mabigo. Mabibigo ka lamang sa isang bagay kung hindi ka matututo sa iyong karanasan. Pero, pag ikaw ay natuto sa iyong pagkabigo, ito ay pagkatuto. Kaya okay lang kung ikaw ay madapa. Okay lang kung ikaw ay matumba. Matalo ka man dahil sa mga pangyayaring ito, dahil sa iyong karanasang mabigo, ikaw ay matututo. Ikaw ay magiging matatag. Kaya ikaw man ay mabigo, ilang beses man, 100 beses ka man mabigo, ang ibig sabihin lang niyan ay marami kang matututunang bago. 'Di ba? Ang saya-saya ng maraming matututunan. 3, sumubok ng bago. Huwag matakot lumabas sa iyong comfort zone. Lahat tayo ay may mga kinatatakutan. Marami tayong kinatatakutan. Katulad ng pakikipagkilala sa ibang tao, pagkanta sa harap ng maraming tao, ang mga bagay na hindi mo pa nararanasan. Itong takot na ito ay ang pagproprotekta ng ating utak sa mga bagay-bagay na hindi natin alam. Kaya pag meron tayong ginagawang hindi natin alam, nakakaramdam tayo ng takot. Kaya minsan, ayaw nating gawin ang mga bagay na hindi natin alam. Katulad ng pagbabasahin tayo ng ating mga magulang ng ating reading class. Diba? Tatawagin na kayo ng mama mo, ng papa mo, alika na anak, magbasa na tayo. Minsan sasabihin natin, ma, masakit ang ulo ko, mama, masakit ang tiyan ko, mama, iihi lang ako, mama, inaantok ako, at iba pa. Pero, pag hinarap mo ang takot na ito at sumubok, mapapaiisip ka, hindi naman pala ito mahirap. Kayang-kaya ko pala ito. Hindi naman pala ito nakakatakot. Kaya sa susunod na may mga gagawin kang bago sa iyo o kaya nakaramdam ka ng takot, huwag kang papatalo at sumubok lang ng sumubok. Kapag ikaw ay sumubok, gumawa ng mga bagay na hindi mo naman ginagawa dati, laban lang ng laban, labanan ng iyong takot, ikaw ay mamumulaklak, ikaw ay lalaki, ikaw ay matututo, ikaw ay magiging matatag na bata. Pang-4, determinasyon. Kunwari, gusto mong matutong mag-jumping rope. Ayan. Pero hindi mo mapagsabay ang iyong kamay at ang iyong paa. Titignan at iisipin mo, 'di ba? Kung paano mo ito gagawin. Ikaw ay patuloy pa ring mag-eensayo at paulit-ulit
na sinusubukang mag-jumpy rope hanggang sa makayanan mo ito. Matumba ka man, hindi mo man mapagsabay agad. Pero dahil sa iyong determinasyon, ikaw ay matututo, ikaw ay babangon muli. Ito ang tinatawag na determinasyon. It keeps you going. Tinutulungan mo ang sarili mong magpatuloy kahit gusto mo nang sumuko at tumigil. Panglima, konsentrasyon. Pagkatapos ng determinasyon, kailangan din nating mag-concentrate. Konsentrasyon. Minsan nawawala tayo sa pagko-concentrate. Hindi natin alam kung paano tayo magko-concentrate o mag-focus sa isang bagay. Dapat bigyan natin ng tuon, bigyan natin ng oras yung gusto nating gawin, yung gusto nating makamit. Kaya kahit nahihirapan tayo, mag-concentrate lang tayo, magbigay natin ang kayang-kaya nating ibigay para tayo ay matuto, para tayo ay maging matatag. Ang paggamit ng mga ito ay matutulungan kang maging isang batang matatag. At pagdating ng araw, hindi mo namamalayan na kayang-kaya mo nang gawin ang mga nahihirapan kang gawin dati. Ikaw ay malakas. Ikaw na ay isang batang matatag. Kaya huwag mawawalan ng lakas ng loob. Huwag matatakot. Kayang-kaya mo itong gawin. Kahit ikaw ay mabigo, marami ka pang panahon para subukan muli. Marami ka pang panahon para mag-practice, maging determinado sa mga gagawin, mag-concentrate, bumangon pagdadapa, tuloy-tuloy lang, basta ikaw ay may determinasyon, konsentrasyon at gustong matuto muli. Ikaw ay matututo, ikaw ay magiging isang batang matatag. Kaya sabayan ninyo ako. Sabihin nyo sa sarili ninyo o tumapat kayo sa harapan ng salamin. Sabihin nyo, ako ay maganda o ako ay guwapo. Ako ay malakas. Ako ay masaya. Ako ay matapang. Mabigo man ako, madapa man ako, matalo man ako, matumba man ako, kayang-kaya kong bumangon muli dahil ako ay isang batang matatag. Ako ay isang batang matatag. Ayan, palakpakan natin ang ating mga sarili. Ako ay proud na proud sa inyo, sa inyong mga kakayahan at sa mga bagay na kayang-kaya nyong gawin pagdating ng araw. Ipagpatuloy ninyo ang pagiging matatag. Huwag kakalimutang ngumiti. Maraming salamat!